Kapag nakita niya mas angat ka na, doon nag-i-start yung tinatawag nating obsession. But let me go ahead and have this autopsy. Kasi maraming tao naniniwala na kapag level up ka, mas ma-obsess agad ang ex mo. Pero syempre, ang question is, totoo ba yun? O merong mas malalim na psychological reason behind it? Yan yung pag-uusapan natin today at I hope you guys will enjoy this video. So, obviously, hindi obsession ang unang lalabas. Siyempre, magre-reality check muna. Scientifically, hindi automatic na gumanda ka, yumaman ka, naging successful ka, agad-agad ma-obsess agad ang ex mo. Nagkakaroon muna to ng tinatawag nating psychological disruption. Ibig sabihin, nakita niyang lumago ka, gumanda yung buhay mo, umayos ka. Ito yung signal na masaya ka. So, ang goal talaga ay hindi lang yung maging angat ka sa buhay. Ang goal talaga ay maging masaya ka. Kasi hindi mo naman maaabot ito kung hindi ka inspired, motivated, and happy. Ito ang greatest counter sa ex mo. Kailangan mong iparamdam na motivated ka, inspired ka, at happy ka sa buhay nang wala siya. Yun lang ang specific rule. Kailangan mong maparamdam na happy ka, motivated ka, inspired ka. Checkmate ang ex mo kapag ganyan ang nangyari. So, bakit nagkakaroon ng psychological disruption? Kasi syempre, halimbawa, nag-business ka, gumanda ka, pumogi ka. Ibig sabihin, inspired ka sa buhay. Inspired kang bumangon. Inspired kang lumakas. So, lahat ng expectation na dinrowing sa'yo niya noon, na akala niya magiging weak ka lang at magiging piece of dummy ka lang, is hindi natupad. Kasi nga, nakita niya na yung expectation niya mismo is hinigatan mo at tinapak-tapakan mo siya sa mismong expectation na kinreate niya. So ano ang unang mangyayari? Siyempre, comparison trigger muna. Kapag nakita niya mas confident ka, mas discipline ka, mas masaya ka, mas successful ka, automatic ang compare niya is automatic nagko-compare ang utak niya, I mean. So, ibig sabihin, hindi niya yung nagiging choice. It's what we call human nature. So, nagko-compare siya sa buhay mo noong wala na kayo at buhay nung nandyan pa siya. Nung kasing nandyan pa siya sa buhay mo, hindi mo naabot yung mga yan. Pero nung nawala siya sa buhay mo, doon mo naabot yung mga yan. It is a great reminder sa kanya na yung tao na iniwan niya is a great type of person. Kaya kung gusto mong ibalik ang ex mo, maganda ang strategy. Pero mas maganda ang life-changing. Life-changing is a real checkmate. Doon mo siya ma-checkmate sa life change mo. So, ang magiging broken narrative natin dito, syempre, expectation niya, masasaktan ka, mahihirapan ka, maghihintay ka, at magdudusa ka. Kapag lahat ng yun ay hindi nangyari, masisira yung dating kwento niya tungkol sa'yo. Kasi isa sa mga storyline niya about you is, you're such a loser! That's it! Kung lalaki ka, kaya ka iniwan ng ex mo, kasi talunan ka, pare. Wala nang kung ano-ano paliwanag. You're such a loser. Huwag ka masyadong makinig sa Facebook post na magpapabebe sa'yo. Bibigyan ka ng emotional support na kaya ka iniwan kasi hindi mo siya deserve. Ano hindi mo siya deserve? Kaya ka iniwan kasi nga, loser ka. That's it. Harapin na natin katotohanan, wag na tayo maglokohan. Huwag ka masyadong makikinig sa mga Facebook posts. They are not real. This is what the real thing that's happening inside the industry of breakup. Kasi ako, nakababad ako sa breakup. As I said, almusal ko na at minumumog ko na ang breakup. I know how to handle people who actually experience breakup. At according sa data namin, according sa study namin, at according sa lahat-lahat ng na-take kong clients, most of the time kaya iniiwanan ng isang lalaki o ng isang babae kasi nga talunan siya. That's it. Masakit na katotohanan. This is a very, very hard truth. But we need to swallow it. Kailangan nating lunukin ang katotohanan na ito in order for us to change. Kasi kung hindi tayo magbabago, mananatili tayo sa isang routine at habit natin na pagiging talunan at mapapatunayan ng ex mo na totoo yung desisyon niya. So ano ang challenge ko sa inyo ngayon? I-prove nyo sa ex nyo na hindi totoo ang hinala niya or iniisip niya na talunan ka. Change, improve, have a life. At kapag pinakita mo na masaya at have a life ka, yun yung indication na kaya mo palang mabuhay nang wala ako. Doon magi-start na mag-isip-isip siya about sa'yo eh. Doon magi-start yung obsession niya sa'yo. Doon magi-start na mabaligtad yung position. Once na nakita niya na ikaw, lumalagok, nagle-level up ka. And that's absolutely a good sign. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano magle-level up more. Pero bago ang lahat,
Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Siyempre, isa sa mga bagay na kailangan mong isipin is hindi agad obsession. Madalas siya nagsisimula sa kung ano ang nangyayari sa kanya. So, like for example, nagche-check na siya ng story mo, nagche-check na siya ng mga post mo, or nag-a-add na siya sa friend mo, or ina-unblock ka na. Mas madalas kang naiisip. Dito pa nagsisimulang mabuo yung tinatawag nating fixation. And the ego factor, ito ang hindi agad napapansin. Kasi kapag nakita niyang hindi ka bumagsak at hindi ka nagmakaawa at hindi ka nasira, mataas ang possibility na tamaan ng ego niya or ang pride niya dahil maraming tao unconsciously umaasa na meron pa ring epekto yung breakup sa'yo. And that is what we call critical distinction. So ngayon, ano ang dapat natin gawin? We need to have a healthy reflection. Like, kailangan magkaroon tayo ng reflection na mas better sa atin. At yun ang magkaibang bagay kasi ego-based obsession ay mangyayari sa'yo. Pero kapag hindi nangyari sa'yo ang ego-based obsession, ito yung mangyayari sa kanya. So mag-level up ka para ma-obsess siya. Pero hindi yan yung pinaka-target natin. Hindi lang kailangan mag-level up ka. Kasi hindi mo naman kailangan patunayan na or kailangan ng approval niya na, nag-level up ako para mahalin mo ako. Napaka-loser ng ganun thinking. So ano ba ang magkikreate ng tunay na fixation dito? Kailangan absence, growth, and predictability, emotional independence. Kung sabay-sabay ito, mas magiging memorable ka. So ano ba ang ibig kong sabihin? Huwag kang mag-self-improve dahil lang gusto mo siyang maibalik sa buhay mo. Mag-self-improve ka dahil mahalaga ka. Dahil hindi ka talunan. Patunayan mo sa ex mo na yung iniisip niya sa'yo na ikaw ay talunan at iniwan ka niya at pinagpalit wala na dahil sa hindi ka niya trip. Dahil talunan ka, you're such a loser as a man or as a woman. Yung pinaparamdam niyang sakit sa'yo na yan. I know it's painful. Pero there's a challenge. Ito na yung window of challenge. Ito na yung bintana ng pagsubok. Prove it to your ex. You're not a loser. At kapag nagawa mo yun, magkakaroon ng comparison, curiosity, uncertainty, at higit sa lahat, re-evaluation. At kung malaki ang emotional investment niya noon, dahil minahal ka din naman niya dati, kapag nakita niya na hindi ka bumagsak, maaaring lumaki ang possibility ng investment niya sa ngayon. Kumbaga, mas mahal na kita ngayon kaysa noon. Yun yung mararamdaman niya basta ipakita mo lang na hindi ka babagsak. For one-on-one coaching, nandyan lang sa comment section yung link natin. Message nyo dyan si Jerry and definitely I will give you the strategy that you need. Baka kasi specific ang situation mo at matulungan kita for personal advice. Thanks for watching.